What's up mga Bex? Another day, another adventure na naman. This time long trip naman ang gagawin ko, going to North. Dahil malapit na mapa-North, charot. Bago nga pala mag-end tong year na to, kailangan makapag long drive ako. O diba, another pagkakagastusan na naman. Pero masasabi mong worth it. At syempre bago muna tayo bumiyahe, papunta ng Norte, bumili muna nga pala ako ng reflector vest mga Bex. Dahil required nga pala ito sa Norte. At syempre para safety na rin tayo, para visible tayo sa gabi. O diba? Ang first plan nga pala namin dito mga Bex ay mag-i-stay kami ng 1 day sa Pangasinan. Syempre pangalawang punta ko na dito at nagandahan akes. Kaya naman binalikan ko at isinama ko sa aking itinerary. This time naman nakamotor. O diba? From San Pedro Laguna mga Bex, aabot ng 9 to 10 hours ang biyahe. Depende pa yun kung nag-stop over pa kayo. Syempre marami kaming stop over at hinintuan na din ng bawat arko na madadaanan. At syempre as a traveler, parang yun na din ang winning point ng memories mo. O diba? 9 PM na nga pala kami nakaalis from Sukat dahil dinaanan ko ang aking angkas mga Bex. Syempre ang boring naman kung wala tayong kausap at kasama sa trip. O diba? Almost 5 AM na nga pala kami nakarating ng Pangasinan. Dito ay nagkape muna kami sa 7-Eleven, pampahula at pampawala na din ang antok. At ang bongga ng kanilang munisipyo dito. Kahit madaling araw, kabukas ang kanilang Christmas light. At talaga naman masasabi mong I feel the Christmas. Jowa na lang talaga ang wala. Charot! Almost 8 AM na nga pala kami nakarating dito sa Bolinao, Pangasinan mga Bex. At ang una namin pinuntahan ay ang kanilang historical church. Talaga namang mapapa-thank you Lord ka dahil nakarating kami sa aming first stop. Thank you Lord. At dahil medyo mainit at magtatanghali na, kumain muna nga pala kami dito sa Patar mga Bex. Kasama na dyan ang almusal at tanghalian para isang lamunan na lang pa. O diba nakatipid? At dahil tapos na kaming kumain at fully charged na, ang next stop namin ay ang Lighthouse Bolinao. Hindi na nga pala kami nakapagbayad ng entrance fee dito kasi that time walang gwardya. Hindi namin kasalanan yun. Charot! 10 AM na pala kami nakarating sa Lighthouse. Tapos yung check-in time namin sa resort 2 PM pa. Kaya Diyos ko, 4 hours kami mag-aantay. Dito nang malala na para kami mga pulubi naghihintay ng himala. Pero syempre kahit 4 hours kami nag-antay para sa check-in namin, nilibang na lang namin ang aming mga sarili. Yung tipong pagod na pagod ka na sa biyahe tapos waiting ka pa ng 4 hours. Mapapaaray ka na lang talaga. Gala pa more. Kaya naman napabidyo okay na lang muna kami. Buti na lang may dala kaming speaker. Kundi tulala kami dito habang nag-aantay ng 2 PM mga Bex. At syempre kailangan may sample. Charot! O diba feeling mga singer. At syempre shoutout na nga din pala sa mga student ng Bolinao, Pangasinan. Kahit papano may nakausap kami dito. Napansin ko nga na gumagawa sila ng video, kaya namang kinuwanan ko na din sila ng drone shot para bongga ang kanilang presentation. O diba? At grabe mga Bex, talaga namang sulit ang aming pag-i-stayhan. Sa ganda pa naman ng view dito. Very accommodating ang kanilang mga staff. Dahil wala pang 2 PM, pinayagan na kami kaagad mag-check-in. Dito nga pala kami nag-check-in sa Charoste. Ay Charos, parang nga pe-pronounce yan. Charot! Dito mga Bex, talaga namang sinulit na namin ng oras. Nagpahinga lang pala kami dito ng 1 oras at wala nang tulog-tulog. Talaga namang ibabawi namin ang aming pahinga mamayang gabi. As of this moment mga Bex, wala pa talaga kaming tulog. Talagang in-enjoy namin ang beauty ng Bolinao kasi nga bukas sa diretso na kami ng Baguio. Pero ang ganda talaga, sobrang sulit talaga dito. Talagang highly recommended tong beach na to, yung Patar Beach. Talagang masasabi mo parang nasa Boracay, sobrang pino ng buhangin. Tingnan nyo naman, no? Diba? Kaya naman pinuntahan ko ng isa sa mga tourist spot dito sa Bolinao, ang Bolinao Falls. Talaga namang mapapasabi ka ng, Hays, mapapa-thank you Lord ka na lang talaga ulit. Sa ganda ba naman ng mga nature? Medyo nirush na nga namin ang pagpunta dito sa Bolinao Falls dahil hapon na. Kaya naman sumaglit lang kami dito. Bumalik na din kami agad sa aming pinag-i-stayhan para maabot ng sunset. Grabe mga Bex, yung pinag-i-stayhan namin na resort. Ang ganda din ng view dahil may pa-swimming pool pa sila sa tapat ng dagat. Talaga namang mawawala yung stress at pagod mo sa biyahe. Nakalimutan ko na din pala na wala pa kaming tulog. Talaga naman i-enjoy mo na lang yung nature at mapapasabi ka na lang talaga na feeling blessed. Talagang relaxing at isa ito sa lugar na talagang babalik-balikan. Hindi ko alam pala maharap yung kaninang public place beach ng Patar para maka-aura sana. Charot! Grabe mga Bex, talagang pinong-pino ang buhangin dito. Parang feeling mo na sa Boracay ka na din. Kaya naman kung nagbabalak kayong bumiyahe, subukan nyo na rin itry ang Patar Beach at masasabi kong hindi kayo magsisisi. Almost 7 PM na din pala kami nakapagpahinga mga Bex dahil nakaset na ang oras
oras ang alis namin. 3 AM nga pala ang plano, going to Baguio. Diba, talaga naman nag-aaladora tayo ngayon. Susulitin at dadiretsuin na nga namin papuntang Ilocos. Panoorin nyo na rin pala ang aming side trip sa Baguio dahil first time kong pumunta doon. OMG! Nakaka-excite. Charot! Tandaan mga Bex, minsan lang tayo mabuhay sa mundo. Hanggat kayang i-enjoy mo na. At i-block ang negativity with the silver lining. Charot! Ano daw? Siya mga Bex, samahan nyo ulit ako sa akin next travel adventure at mag-enjoy with #feeling blessed. Diba? Bongga! Charot!